Hello, welcome back po sa Freedom Bus Live sa Saturday edition, special edition po ng ating Freedom Bus Live and na mental block ako. Sorry po. So once again, grateful po at saka happy tayo na binigyan tayo ni Lord ng another chance to share something valuable. So whether you are a seasoned business owner or an ordinary person na naghahanap lang ng another source ng extra income, samahan niyo po kami for the next 1 hour dahil mayroon po tayong special guest whose journey is something na magre-remind sa atin to keep dreaming, keep believing, and yes, keep going. So, before the kwentuhan starts, pakilala po muna kami. Sandali. My name is Sigrid Castillo. I am coming live from the beautiful city of Prague in the heart of Czech Republic in the central part of Europe. I am a mom, a quality systems engineer by profession, and a proud club member ng Live Good as a side hustle. So together with me are two beautiful souls. All right. All right, magandang umaga, universe, world. Sa lahat sa inyo dyan na nanonood sa amin ngayon, makakapanood ng live and replay. Ako po si Arnold Padipada. I'm coming to you from Camber River, British Columbia, Canada. I'm a casino worker, food counter attendant, and a proud club member of Live Good. At bago ko ipasa kay Coach Ira, naka-live po tayo sa aking Facebook page at nakatag po ang ating mga beautiful people na kasama natin. So, feel free to share and comment at kung may mga questions kayo, wag po kayong mahiya magtanong. Yun. So, Coach Ai? Ayun. Thanks, Coaches Arnold and Coach Sigrid. Ayun po, ako po si Ira Alejo. Nandito po ako ngayon sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Original po ako from the Philippines, architect po ako doon, and dito po I'm a CAD technician at also a proud Live Good affiliate. At syempre, ang guest po natin today ay isang tunay na inspirasyon. She's a thriving businesswoman, a faithful servant of God, at isang loving and dedicated mom. Her story is built on grit, grace, and solid faith. Kaya siguradong marami tayong matututunan at mai-inspire today. So yun po, let's all welcome Coach Eagle Vilma Sabulaw. Ayun po. Yes. Hey po, Coach V. Welcome po sa Hello. Magandang umaga po. Ayan. Morning. Good morning. Grabe, no, nakaka-excite naman na ang mga kausap ko ay talagang across the globe. Ayan po, from Canada, Coach Arnold. From Prague, yes. Coach Sigrid, and Canada is Coach Ira. So first and foremost, I would like to say thank you for inviting me here, and it's really my joy, it's really my pleasure to share to you whatever knowledge I could give. At talaga naman, ito pong ginagawa ko, this is something that is very close to my heart. This is something that is giving me joy, giving me inspiration. Kasi yun talaga yung gusto ko lang, no? Yung parang to inspire people. Ayan po. So, I've been in Live Good for 2 years and a half. Yeah, 2 years and 5 months maybe. February, March, April, May, June, July. Yeah, 2 years and 5 months. And it was one of the great experience, no, na sobrang grateful ako kay Lord na dinala niya ako rito. Okay, so yeah, so I will just go with the flow kung ano yung itatanong niyo sa akin. Yes. So I'm the first diamond in entire Live Good na babae. Ako yung kauna-unahang babae na nag-diamond sa buong Live Good kasi when I joined Live Good, parang nasa 2 months pa lang yon, mahigit. December, January, February. Yeah, 2-month-old pa lang si Live Good noon. So, isa po ako sa na kauna-unahang nag-diamond ng babae sa buong Live Good. And I'm the 5th diamond
I'm the 5th diamond in the Philippines, and of course, the first woman na nag-diamond po sa Philippines and in the entire world. And it was really a God-given scenario na napunta po ako sa Live Good kasi, allow me, okay lang ba? Introduce ko yung sarili ko. Sige po, go ahead po. Yeah, I am an accountant by profession. I've been into practice for 13 years. Ako po ay empleyado, okay, ng 8 to 5. Actually, hindi lang 8 to 5 kasi umaabot tayo ng hating gabi. Alam niyo naman po yung account. over tawad. So, ganun po yung buhay nun. Over tawad, ano. So, nandun tayo sa rat race na yon. At akala ko na pag nakagraduate ka, nakatapos ka, sinipagan mong mag-aral, talagang ang sarap ng buhay. Pero in my part, naging early mom kasi ako. I'm a mother of 5 kids at hindi rin tulad sa inyo, nagpunta po ako sa abroad, pero it didn't work out successfully kasi yun po yung naging starting point na yung marriage ko is nag-failed. In short, naghiwalay po kami ng ex-husband ko and I become a solo mom. And dahil doon sa sitwasyon na yon, I have 5 kids. My youngest are twins. Parang ang hirap ng challenge na dumating sa akin kasi my problem was, paano ko bubuhayin yung 5 bata? Paano ko sila patatapusin? And I prayed so hard. Nagpray po talaga ako na, Lord, bigyan mo ako ng opportunity kahit ano, basta marangal. Okay? Na mapatapos ko lang yung mga anak ko. And I never realized na it was network marketing. So napunta po ako sa network and 17 years and a half na po ako dito. I've been into 3 international company. All of them are based in America. So sa 3 company na yon, including Live Good, I've been a top achiever. Kumbaga, I've been a top achiever ng lahat ng company na pinanggalingan ko po. And what I love most in doing this kind of thing, no, sa network marketing, is hindi siya kagaya nung ako ay empleyado na it was purely reciprocal. Kumbaga, I receive salary, tumatanggap ako ng sahod, masaya ako. Nagtatrabaho ako, masaya yung boss ko. Parang kami lang dalawang masaya. Alam mo yung ganun? Tapos naman, pag nanghihingi yung nanay ko, buhay pa siya nun, at naman yung mga kapatid ko, syempre, wala akong maibigay. Alam mo yun? Yung parang gusto mong tumulong, pero wala kang maibigay. Kasi yung kinikita ko nung time na yon was not even enough for my family as a solo mom, no? So, ang na-enjoy ko when I do network marketing, kasi hindi naman talaga ako networker, no? Na-inspire lang ako sa isang kaibigan ko na napilitan lang akong sumali. So, para dyan sa mga, nasa abroad din ako nung time na yon. I was in Singapore that time. Yung friend ko, baliw-baliwan siya sa Forever Living, no? Oh, yeah. So, So, baliw-baliwan siya. Sabi niya, bestie, yayaman tayo dito. Sabi ko, sasabi nito. Tapos, in short, napilitan ako, na-ambush ako, nag-attend ako, at doon ko naintindihan yung leverage. Tapos, doon ko lang naintindihan na yung leveraging, no? Na-curious ako, pero hindi ko naman siya ginawa. Sumali ako for the sake of pakikisama. Pero yung mga na yon, like leverage, yung GLA, good learning attitude, good listening attitude, na-learn ko din yon, pero lahat yun nakadeposit lang sa mind ko. Pero I've seen my best friend na nag-progress siya. Nakita ko siya na nag-change siya. At naka-deposit din yun sa mind ko. And fast forward, kasi I had a good job that time, parang nakakahiya naman sa employer ko, no? Na nagsa-side hustle ako. Alam mo, basta parang hindi pa ako ganun ka-prepared. Kasi I have a good job, parang okay naman yung buhay, masaya. Pero yung fast forward, nung naging separated na ako, alam mo yung doon na ako talaga nanalangin na, Lord, kahit ano, please, para makatapos ko lang yung mga anak ko. Naalala ko yung network marketing. And God is so good kasi somebody invited me. May nag-invite na sa akin. Syempre, na-pray ako, no? Ang prayer ko, kahit ano,
basta mapatapos ko yung mga anak ko. That was exactly the story, the starting point of my network marketing career. At hindi ko makakalimutan yung best friend ko. Hello, Dines. Okay? Nessie. Ngayon, galit pa siya sa akin. Hindi siya maka-move on, Day. Sorry, Day, talaga, Day, no? Kasi, hindi siya maka-move on in a sense na magne-network pala ako. Bakit hindi ako talaga nag-network sa kanya? Wala nga, diba? Pero, ayun, friend naman kami. Lambing ko lang yon. Yung bang parang ibig sabihin, may hugot sa akin na ayos, magne-network ka pala, ba't hindi ka humataw noon? Pero grateful talaga ako sa kasi yun yung nag-open ng mind ko. That's my story. Ang ganda. Pretty cute. Diba? So, ayun na, nasagot mo na yung tanong namin, Coach Vilma, na ano yung nag-spark sa'yo to start your business. Like, in this industry, at paano mo ginawa yung unang steps, diba? Pinag-pray niya na, kasi nung time na yun, kailangan niya. Marami yung makaka-relate nito kasi, lalo na tayo kami hanggang ngayon empleyado pa rin, tapos nandito rin kami sa ibang bansa. Kadalasan, ang pakiramdam namin, nasa safe spot kami. Kasi may trabaho naman, okay naman yung trabaho. But again, may mga point talaga na darating na we need more kasi yun nga, sabi mo yung reciprocal lang yung relationship niyo with the employer kasi papasayorin ka, magkatrabaho ka na maganda, kayo lang dalawa masaya. Pero pag dumarating na sa point na dati nakakabigay ka sa pamilya, sobra yung na-extend mong help, tapos darating sa point na hindi na. So doon yung mga point na makaka-realize ka na we need actually like extra talaga. Salamat do, 'di ba? Dalawang kwentuhan lang tayo, Coach B, and feeling namin si Coach B talaga sa mga tinatawag nating long overdue na ano. Kasi gusto ka namin talaga makasama dito. Thank you. Nakapollow naman kami sa iyo. So parang medyo updated kami sa mga ganap mo. And yun nga, nasaksihan yung mga awardings, mga ceremonies na nangyari in the past 2 years. And nandun ka present. So yun, natupad na isa sa mga pangarap namin na makasama ka dito sa amin. sa tahanan. But before that, gusto ko lang muna mag-hi sa mga kasama natin sa chat, sa Facebook Live. Na-send po namin sa inyo yung link, Coach Vic, gusto niyo pong i-share. But sa mga tao na nandito na, maraming salamat. Si Coach Eden Ardales, hello. Magandang umaga po. Si Coach Tibbs na from Parañaque. Hello. Hello po. Nagtatag siya ng kanyang team. And si Coach Mike Marcelo ng Canada din. Hi, Coach. Battle leader ng Canada. Maraming salamat po sa inyo. And yun. So tuloy-tuloy ang kwentuhan. Pero bibigyan natin ng chance si Coach B kung gusto niya pong itag sa kanyang team at saka yung share and live. Coach B, kwentuhan lang. Meron kami mga 74 questions na nakanda. Wow. Kaya. Mga ano sige, lang. Sky is the limit. Okay lang tayo dyan. Deal po tayo dyan. Deal. Alright. So si Coach Sigrid, sino pong una magbabato ng question? Coach I? Coach C? Coach I ka muna. Sige. Okay. Curious lang ako kasi nabanggit ni Coach na nag-forever leaving siya. Next po ba nun yung Live Good na or you have like different other company pa? Actually, yung that's a good question. Actually, yung forever living, hindi ko talaga yung trinabaho. Hindi ko trinabaho. Kasi parang napilitan lang ako doon. Alam mo yung nag-sign up lang ako para hindi magtampo yung kaibigan ko. Pero nag-attend naman ako ng isang beses ng seminar. At doon nga po na-invite niya ako. Sabi niya, Bestie, attend ka. Pag hindi ka nag-attend, di na tayo best friend. Alam mo yung mga ganong banta. May mga ganong banta talaga, no? So, nag-attend po talaga ako and I saw talaga yung speaker doon. Nag-retire po siya as a bank manager. At sabi ko, wow, this must be something. Kasi bank manager ka na, tapos give up mo. At doon ko na-intimate sa training na yon yung good learning attitude, yung leverage. Pero kahit ganun pa man yung mga narinig ko, I was not ready.
parang talagang nag-sign up lang ako for the sake of pagkisama. But it was a deposit. Kumbaga parang binhi siya na itininam sa akin na nandun lang siya, and then the time comes, fast forward, nung kailangan ko na talaga yung kailangan ko na ng extra income. Alam mo yon, I was caught by a situation at nag-create na ng urgency sa akin na hindi enough kung mananatili ako dito. Kung wala akong babaguhin sa ginagawa ko, walang pagbabago mangyayari sa buhay ko. At doon na talaga ako naging open, nag-pray po talaga ako. At when somebody approached me about network marketing, I really did it so hard, and the change happened. Yeah. Yeah. So may something else pa bago than Live Good? Or... So if you want to know what are those company, based sa Amerika yon, prior to Live Good, yun po yung Free Life. Doon po kami nagkasama ni Coach Fernan. 5 years po ako doon. So we are the top leaders, but we are cross lines. Kami po yung mga speakers doon. And then I've been there for 5 years. And then the next one was Junes Global. Yung isa, yung Free Life, based yun sa Arizona. And the second one was based in Florida. At ito na po, 10 years po ako sa Junes, no? It's also an American company. The third one is Live Good. And prior to Live Good, itong 15 years ko, gusto ko na pong mag-retire. Magre-retire na po talaga ako. Nung sinara po yung Junes dito sa Philippines, ako na lang po yung natira sa 4 na founders dito sa Pilipinas, sa mga leader. Ako na lang talaga natira. And sabi ko, I'm ready to retire. Kasi yun talaga na yung gusto ng mga anak ko. Pero napunta po ako sa Live Good because of God's leading to me. Dahil nag-pray po ako noon na, Lord, alam ko na pag may sinara kang pinto, may bintana akong bubuksan. And I recited nga po yung Jeremiah 29:11 na I said na prinay ko po yon kasi ilang weeks din ako hindi nakakatulog noon nung nagsara yung 10-year company natin, kasi lahat ng mga downline ko nag-iiyakan. So ako po talaga yung burden nasa akin. Kaya sabi kong ganun, ayoko na. Na-burn out ako, in short, parang nakapagod kaya mag-build ng 10 years. 10 years mong binild tapos isasara lang ng company ng walang kapitulakan. So that's unfair. So, yun po yung naramdaman ko. Pero the leading of the Lord sa akin is talaga to pursue network marketing. Siguro nilikha ako ng Diyos para maging network marketer. Kaya I accepted the challenge at nagpray na lang po ako. Sabi ko, Lord, sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future. I claim it. Tapos kaya nung pagkagising ko, doon ko po talaga nakita yung powerful landing page. Na it made me say yes in just few minutes na nakita ko yon without clearly understanding what is Live Good. Okay? Wala pong presentation. Nag-sign up ako right away. Talagang na-inlove po ako sa nakita ko. Doon ko po sinabi kay Coach Fernan na in-love ako sa unang kita ko dito. Yun. So, yun. Yeah. Parang it's a sign, ganun. Yeah. So, paano... sige, Coach. Sige po. Go ahead. So, nung nakita niyo po yung Live Good, may mga challenges po ba kayo na-experience nung nagsisimula kayo? And paano niyo ito nalampasan? Actually, nung nag-uumpisa ako, it was all sweet. Wala akong masabing challenges kasi ang nakita ko sa Live Good noon was sisiw mani popcorn. Kasi maliit lang yung sisiw mani popcorn po talaga kasi imaginein mo, nakapag-build ako na hindi naman ako techie. Hindi nga ako marunong mag-Zoom noon eh. Hindi ako marunong mag-Zoom kasi sa dati kong company, ang nag-ooperate ng Zoom, hindi ako techie na tao. Was tough. All I have to do is just talk. So, nung time nag-umpisa tayo sa Live Good, ang ginagawa ko lang po noon, dala ng tao dun sa Zoom ni Coach Fernan. That's it. So, kinukulit ko lang yung mga tao. Asan ka na? Screenshot mo na yung picture mo. Pakita mo sa akin na nandiyan ka sa loob. Alam mo, ganun lang ako. Tapos, parang ang dali-dali lang sa akin, kasi kaya nga ako nakapag-enroll po ako ng 100 plus na tao, no? So, doon, in just 1 day and a half, I become silver. In 1 week time, I become gold. Nag-leaderboard po ako, nasa top 100 po ako noon, number 95. At kumita po ako ng tuloy-tuloy, dire-diretso, saya-saya. Kaya yung first, ko po sa Live Good, it was all happy.
Wow. Yun po yung sa simula. Sa simula muna tayo. Kasi yun yung... Simula muna tayo. Muna tayo doon sa exciting part. Muna tayo sa sweet. Sa sweet muna tayo. Okay. Ano yung para pinaka Ganda challenges yung tanong ni Coach Aya? Ano naman yung pinaka-favorite mong part doon sa beginning? Kasi 'di ba parang 'di ba sabi mo parang mani-pop, hopya mani-popcorn ba ang tawag? Mani-popcorn. Yeah. 'Di ba? Pero parang ang easy, hindi naman parang hindi ka masyadong nahihirapan sa simula. Pero meron doon yung parang pinaka-favorite part mo na Yung ba yung pag-rank up na mabilis? Ano po yung pinaka-favorite part niyo nung ginagawa niyo siya sa simula? Ang ano ko po doon, ang pinaka-exciting part ko doon, syempre bago to, it is something na new. People are also excited kasi noon lang ako ng time na yun nakaranas talaga na 2 ang cellphone ko noon o 3. Talagang umaalingaw-ngaw. Alam mo yun? Na lahat nagpa-pop up. Hindi ako pinatutulog magdamag. Kasi talagang ang dami po talagang apply. Hello, ano to? Kasi ang ginawa ko, nung narinig ko po talaga yon, nag-massive voice messaging lang ako sa lahat ng mga kilala ko. Hello, mayroon akong gagawin ngayong kakaiba. Blah, 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 blah. Alam mo lahat yon. Parang nag-template ako ng pang-friend, nag-template ako ng pang-relative na iisa yon, friend kung friend, partner kung partner, alam mo yon, cousin kung cousin. So, minessaging ko yon ng mano-mano, voice clip. Tapos, buksan mo na, click mo na, napanood mo na ba? Kung hindi, mapag-iwanan ka. May mga bantang ganun. So, kilala naman nila ako na hindi naman ako balahura. So, sumali agad sila. Ayun po yun. Yan. Nice. So, yung energy, ayun, ito naalala ko nung tinanong sa akin, ano yung nagpasisiw mani-popcorn doon? Number 1 is the law of focus. Okay? I focus on my focus, and that is really to share to as many people as I can. And number 2 is with energy, with speed. Kasi that's what I get from Eric Worre. Na pag ikaw ay nagbi-business, kailangan may energy, kailangan may speed, para kang nagtutruttle ng eroplano na lilipad ka talaga. Alam mo yung mag-a-accelerate ka talaga. So, ganun. So, yan ang ginawa ko nung una. Gusto ko yung analogy ng airplane. Kasi 'di ba, hindi nga naman lilipad kung hindi mo ibo-boost habang bumibelo ka. Pero pag pa-take off na, kailangan mabilis talaga. Otherwise, hindi siya talaga lulutang. Ang ganda na. And yung excitement, doon ako din sa excitement, Coach B. Dahil sabi nga namin, nakapollow kami sa'yo, nakikita namin yung mga and na-attract talaga kami ng excitement. And sa mga tao na nakakilala talaga mismo sa inyo, alam na hindi mo sila dadalhin sa lugar na mapapahamak sila. So, that's a good thing. Coach Sigrid, may naka-ready ka dyan na tanong? So, Coach B, una sa lahat, thank you very much. Wala ka pang pahinga mula kanina. Straight ka ng 3 hours or 4 hours? So anyway, thank you, Coach B. So as I see you speak, Coach B, punong-puno ka talaga ng energy. Lively at saka syempre lovely din. So yung question ko doon, Coach B, despite yung sa mga kopya mani-popcorn yan, nagkaroon ka rin ba ng mga setbacks or failures along the way? Ayan na. Setbacks? Of course. Kami. Yun na yung bitter sweet. Hindi na yung sweet. Ito na yung bitter part. Okay. So, direct to the point, no? Diretsahan na tayo. Tabi-tabi po, bato-bato sa langit, ang tatamaan huwag magagalit. Bato-bato sa lupa, tatamaan po huwag pumutla. So, ako po, I just speak from the heart. Naging po ako, yung challenging po na part, no? Okay lang ba? Sasabihin ko yung totoo? Okay lang kayo? Yes po, open po tayo. Okay, so, yun po. I just have to be honest, yung naging challenge po talaga sa akin is yung massive attrition. In the Philippines, we were hit by massive attrition. And, naging po ako dito, naging
very vocal po ako dito nung mga last quarter of 2023. So the first, nung una hanggang sa nag-diamond ako, hanggang sa mga latter part na po ng 2023, doon na po ako talagang nag-speak out na let's stop hyping. Let's stop showing money on the social media. Let us be genuine. What is the 2 years all about? Na mag-subscribe ka lang, kikita ka. Subscribe ka lang, kikita ka, wala kang gagawin. Kasi, ang pagkakaintindi ko po sa network marketing, mahal ko ang network marketing, mahal ko ang LiveGood. So, ang pagkakaintindi ko po ng network marketing, this is an opportunity. This is a business. This is a business of growing a community of people, group of people na you're gonna teach them to buy the product, to use the product, and build the opportunity. So, yan yung essence talaga ng network marketing. And it's all about duplication. So, pag sinabi pong duplication, the word duplication, andun po yung nagdo-duplicate kahit ano. Positive, negative, bad or good, right or wrong, nagdo-duplicate. So if the hyping will duplicate, it will hamper the entire organization. So for me, kung magne-network tayo, let us give the right value of the business. And for me, nakita ko po ang LiveGood na this is a mission-driven company. Kaya mahal ko po ito kasi ang ganda-ganda na mission to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. At sa 17 years and a half, I've been into a wellness company. Kaya naging wellness advocate na ako. Kasi lahat ng mga kinikater ko, mga food supplement. And I'm a product of the products. In 2 years' time, I'm gonna be senior citizen. Okay? I'm turning 58 by next month. And I don't feel like one because I'm using the products. Wala akong rayuma, wala akong high blood, wala akong arthritis, wala akong kahit ano. Lahat ng mga sakit ko na meron noon, limot ko na. Hindi ko natanda kasi wala na akong nararamdaman. And I owe it to the supplements that I carry. Kaya ganun ako ka-passionate sa business na to kasi grabe, binigyan tayo ng produktong mura-mura tapos halos factory price. Yung business na ang dali-dali, ang liit-liit ang puhunan, tapos $10. Anong inaantay mo? Tapos gagawin mo lang talaga siya ng tama. Kaya yung hyping, I was totally against it. And I'm so vocal, telling to people, kahit sino pa yan, sinasabi ko talaga, let's stop it. At nananawagan pa rin ako hanggang ngayon, sana marinig po ng mga kinauukulan, ayusin na po natin kasi maganda po si LiveGood. Maganda po si LiveGood at kung magsusubscribe ka, gumamit ka ng product, gawin mo yung business. At kung wala kang gagawin dito sa dalawang to, hindi ka gagamit ng product, hindi mo gagawin ng business, meaning to say, ba't ka nagsusubscribe? Diba po? So that's for me. So that's for me. That's my point of view. Yun. Ang ganda. So it means po, Coach B, obvious na ang sinasabi yung setback natin yung hyping na yun, di ba? Yeah. For me, I don't know, kung sa iba, kung you will deny it. Kasi alam mo, number one, pag wala po tayong awareness, pag hindi po tayo magiging aware what really went wrong at hindi tayo magto-thorough evaluation, we are just sabotaging ourselves. Yes. Niloloko natin yung sarili natin kung hindi tayo magiging aware enough, nasa mukha na natin yung nangyari. Bakit nagkaroon ng attrition? Bakit? Diba? Yes. So ngayon, enough na yun para mag-evaluate tayo what really went wrong. A true leader, accept mistakes. Kasi after all, failure is not yet the end. These are just feedbacks. These are just lessons to learn. What we're gonna do is just to bounce back stronger, wiser, with clarity, with experience, with learning. It's a blessings. Yes. It's really a blessings. Yeah. Yeah. And Coach B, follow up lang. Sa opinion nyo, bakit ginagawa ng iba yun, yung hyping? Hindi natin maiiwasan yon kasi iba-iba po tayo ng kultura. Iba-iba din po tayo ng values. So, hindi natin control yung ibang tao eh. Kasi coaches, ito no, I want to share this no. Ang network marketing is a great equalizer. Ang network marketing is really open to everybody. Wala diyang hinihingi na diploma, walang grado.
Walang kahit ano na hinihingi. Pero ito lang po ang masasabi ko. Magkaiba po ang nagne-network marketing na informational lang ang nakukuha natin. What do I mean by that? Yung narinig mo lang sa vlogs, narinig mo lang sa post, nakita mo lang sa mga datas na sinend, compared doon sa educational. Kasi ito is great equalizer. Parang isipin mo ang isang network marketer, pag ito ay tinuring po nating professionally, paano ka magiging professional? Wala namang hinihingi na Harvard University dyan. Wala namang hinihingi diploma. So ano yung way, ano yung space, ano yung community, ano yung venue na mag-grow tayo? That is the training. That's why GPS is very, very important para ma-educate yung mga tao. Kasi educational is transformational. Sa proper education, nagkakaroon ng clarity, nagkakaroon ng learning, nagkakaroon ng understanding. Are you with me? Diba nagkakaroon ng understanding, kakaroon ng proper implementation, nagbibuild ng confidence sa tao kasi alam nila, mindset, strategies, skill sets, natututunan nila through the educational training. Kung wala kang trainings, hindi ka nag-attend ng trainings, hindi ka nagbabasa ng books, diba? Hindi ka nag-a-attend ng training, how would you learn? Narinig mo lang, uy, kikita ka daw, walang gagawin. Power, diba? O mag-subscribe ka lang daw. Those are informational. Kaya malayo ang pagkakaiba po ng information versus education. That's why, importante po yung education. Because education is transformational. Coaches, ito lang, ganito lang yan. Ang network marketing, pwedeng kumita ka ng higit pa sa doktor na income. Yeah. Higit pa sa kapitan ng barko. Higit pa sa engineer. Higit pa sa architect. Pero walang gradong hinihingi. Walang profesyon na hinihingi. Pero, if you consider this professionally, you could get a professional income. And now the question is, where can you get that kind of strong, proper education if you are not plugging into the system? If you are not conducting trainings, if you are not giving trainings to your team, ano yung maduduplicate? Di mali. Yeah. Totoo yun. Ang galing. Speechless, di ba? Dami natin. I think maganda yung sa team na yun na nag-open up ng maraming trainings na parang, yun yung sinasabi nila, stay in, plug in. Yung sila. Maraming coaches tayong mga nakausap ngayon na nandoon na nagdi-training. Tapos si Coach V, isa rin po doon, di ba? So, I think thankful kami sa mga coaches na I think yun yung pang-maintain nila for strong relationship with the community at sa mga bago pang pumapasok. At saka mas maganda yun na mas maganda yun sa mga bago pumapasok ngayon kasi meron na talagang direction eh. Kasi dati, syempre bago pa, parang hindi pa nila talagang, okay, sige, manood ka lang kay coach na ganito, ganyan. Pero wala pa rin direction. Ngayon talagang, ito dapat gagawin mo. Kung ayaw mo gawin to, wag ka nang mag-join, parang ganun. So, yeah, But in the past 2 years kasi, parang lahat nasa learning curve din, di ba? Yeah. Pasalamat tayo sa mga coaches na kagaya Coach B na kasi nakita niya talaga yung future. Na kapag ginawa natin yung ganitong style of business, mabilis tayong malulusaw kasi nga hype lang, di ba? Pangako lang tayo. Parang promise me lang tayo, OPM, di ba? Promise me, nakikita tayo. Di ba? Kahit wala kang gagawin. Daig pa nating tumaya sa loto noon, di ba? Na parang nag-wish na may mangyari at tumama yung winning numbers mo, di ba? So, maganda yon. And after 2.5 years, 2 years ng pagbibusiness na Live Good, Coach B, yes, the fact na nakita mo agad yung potential, yung future kapag natuloy yung maling simula or kung ano man yung tawag natin dyan. Ano yung ginagawa mo and ng team mo ngayon to have this stronger foundation ng negosyo? Meron ba kayong routine? Meron ba kayong ginagawa sa team na pwede niyo po bang i-share sa amin? Yeah. Okay, so that's a good question, So actually, as I said, everything happened for a reason. Tama yung sinabi mo, Coach R, na during the first 2 years, nandun tayo sa trial and error approach.
Okay? So, ang pinagpipray ko na lang is sana all the leaders, yung mga natitira pang diamonds sa Philippines, would be humble enough to acknowledge that there was a mistake. Kasi Yes. pag wala talaga tayong awareness na hindi tayo mabubuksan yung ating isip, yung awareness na salita, what really is happening, what really went wrong, what worked and what didn't work, and what gonna work. Pag wala talagang ganong awareness, wala din. Parang paulit-ulit lang yung mangyayari. So for me, I was affected, to be honest, because of nutrition. Alam mo yung parang na-freeze ako, yung parang my emotion controlled me so much dahil nakita ko na, and siguro naman ngayon, I proved them that I was right. Bakit? Nag-boomerang na yung maling turo. Nag-boomerang na yung maling turo. But still, I'm not blaming them kasi we are just human. Ang akin lang doon is magkaroon ng rectification. Rectification na kung ano yung mali, baguhin natin at bumangon tayo. So for me, what I'm doing with my team is really educating them na to do the business correctly. Okay? So, syempre, importante doon yung self-preparation. Because no matter how great the opportunity of Live Good is, kung wala tayong self-preparation, okay, yung thoroughly understanding the nature of the business, yung hindi natin maiintindihan what is network marketing, what is Live Good, bakit ka na kay Live Good, bakit, alam mo yun, pag hindi natin alam yung mga tanong na yun, bakit ka nandito, it would be so hard. So yung self-preparation is very important. And what I am teaching to my team and to everybody also, that the business is so simple. Just put a system on what you are doing. Because I know that structure, alam nyo, mga coaches, ganito, ito hindi naman nagyayabang ko or what. I'm just so grateful to God because in the last 6 months, I've been focusing on my personal growth. Yeah. I invested a huge of money for my personal growth. And sobrang thankful ako kay Lord kasi He allowed me to expose into a community na mag-grow ako. Na kahit naging diamonds na ako, naging successful na ako in the last 3 companies. Okay, in the last 3 companies including Live Good. Andun pa rin kasi sa akin yung tanong. Maraming tanong. Maraming bakit. And I keep on asking, I've been asking to God na, Lord, ano yung gagawin ko? And true enough, dinirect ako ng Lord na, dito ka, ito yung space mo for growth. So kaya sa akin ngayon, tinuturo ko sa team ko, huwag kang magmadali sa success. Yes. Kasi yung kang dapat matutunan. And the best thing, the best venue that you could do is tama itong ginagawa nyo, coaches, si Grid, Coach Arnold, Coach Ira, sa team ninyo na mag-create talaga kayo ng system wherein you gonna educate. Okay? Mark the word. You have to educate your team. You are going to equip them to give them the right mindset, the right skill sets, the right strategy, the right attitude, because the attitude is the altitude. This is all about leadership. This is all about building character. And yung ginagawa natin sa network marketing, hindi ito pera-pera lang. Hindi ito benta lang ng produkto. Ito ay talagang movement of changing people's lives. And this is holistic. This is very transformational that we are going to change from the way we think, the way we feel, the heart set, the mindset, the heart set, the health set, the business set, the purpose why you are doing this. Kagaya sa akin, I don't mind talking kahit hanggang bukas hindi ako maubusan ng sasabihin. Because I'm so confident of what I'm doing. So, importante talaga yung education. So, once you keep your team educated, na-value nila yung education, di ba? Ano mangyayari sa grupo mo? These are group of people na educated sila. They are doing the business professionally. So, you could create a team na may tamang understanding. Yeah. Magkakaroon ng tamang implementation, execution, at magkakaroon ng tamang result. Hindi siya ganun kabilis kasi hindi siya ganun kabilis ng hyping. Tara, kikita tayo. Pero wala naman talagang values. Are you with me? Yes, yeah. So ako dito, I patiently teach my team, speak to their heart, and I do coaching.
right now. All the while, I thought I was coaching, but I was mentoring. I was just mentoring. So, it's really a huge platform na napakaganda. Basta turuan mo sila, yung team ninyo, na mag-GPS, kung ano yung system na meron kayo. And number 2, turuan nyo ng strategy paano nyo gagawin talaga yung business. For you, no, yung takeaway nyo po ngayon, this is what I'm also teaching to my team. Hindi ko na po ito ipagdadamot. Just the simple power of 2. Marami pong mga approaches. Some other coaches are telling power of 3, power of 5, power of 10. I'm not saying that they are wrong. But for me, you may follow or not. For me, simplicity is the key. Doability is the key. So yung power of 2, it's biblical. It's proven and tested. Adam and Eve, 2. Nanay, tatay natin, 2. Tayo na yon. So ngayon, itong 2 tao, sino ba yung mga 2 taong hinahanap natin? 2 lang din. Huwag na natin i-overthink. Huwag na natin i-overthink. 2 lang. Ano yon? Sino yon? Taong gusto magpaka-healthy sa murang halaga. Taong gustong kumita habang nakakatulong sa kapwa. Yun lang yung 2 tao. Ngayon, pag halimbawa, sinabi niya, ay ayoko niyan, go to the next. Go to the next. Go to the next. Diba? So, ganun lang siya mga kuya. It's just so simple. And right now, na-simplify ko talaga yung process na parang sabi ko, anong kulang? Ikaw na lang talaga ang kulang. Ngayon, kung hindi ka pa rin talaga mag-i-enroll ng 2, pinaglololoko mo lang ang sarili mo. Sinasayang mo yung oras mo. Yeah, I'm very honest na talaga ngayon. Kumbaga dati, meron pa akong mga sweet talk. Ngayon, pwede akong masamain na lang. Sasabihin ko, don't sabotage yourself. Huwag mong sayangin yung oras mo, huwag mo rin sayangin yung oras ko. Kasi attend ka ng Zoom, attend ka ng attend, di ka naman nag-i-invite. Sinasayang mo yung pagkakataon. So, siguro, may konting aray, may konting ouch, diba? Pero kung yun naman yung point para magising tayo at matuto, why not do it? Hindi naman to para saktan ang kahit sino man, pero yung matutunan natin, yung tamang kaparaanan para gawin talaga natin ang business ng tama. Para ma-avoid natin yung blaming game. Kasi yung iba dyan, naninisi po. Alam mo yun, kasi yung upline ko sabi, walang gagawin. Kaya ako pag may nagbabash sa timeline ko, sasabihin ko talaga, teka muna, sa timeline ko ba narinig mo na wala kang gagawin? Bakit dito ka nagngangawa? Pumunta ka doon sa kanino mo yan narinig, doon ka magngangawa kasi kahit minsan hindi ko tinuro sa timeline ko, sa mga live ko, na gagawin mo yung business na wala kang gagawin. Nananahimik sila. Kasi kailangan lang kasi natin i-educate sa tao, alam mo yon, yung tamang gagawin. Kasi napakaganda po talaga ng Live Good. Imaginein mo last month, 9 na diamond ang nag-diamond. Long last the other month, 5 na diamond. Sa Philippines wala. Bakit? Bumabangon pa lang tayo. We are bouncing back. And I just hope and pray na we're gonna bounce back stronger this time with clarity, with purpose, with learning, with experience. Yun yung masasabi ko. Yes. Amen. Yan, ang ganda nun. Kasi totoo, kasi sayang yung potential. Magaling talaga tayo sa yung mga Pilipino, di ba? Although, yun nga, sabi nga kasi, sa generation, iba-iba kasing generation ng, siguro sa generation ko, ang mga naabutan ko yung, ano yan, kasi I'm 40, di ba? 41. Yung generation ko na parang, naabutan namin yung old, yung medyo unang-unang style ng network marketing. Kami yung ako rin na-ambush din ako, na-kidnap din ako. And yung idea ko sa network marketing medyo hindi ganun kaganda. Hanggang sa nag-change na siya eventually kasi I believe na natututo talaga tayo and gradually nababago na rin yung utak ng tao pagdating sa pagnenegosyo. Kaya nakakapanghinayang din na yung mga natutunan natin in the past generations hanggang ngayon mapupunta lang din sa wala. Kasi nga, merong isang bagay na hindi pa rin natatanggal, which is hyping talaga. Yeah. Yung hyping talaga. Yes. At huwag po tayong mangangako. Kasi tama yung sinabi ni Coach Pia, simple nga naman talaga. Yun siguro yung talagang i-highlight ko yung power ko. Yung 2 lang naman, 2 tao na kailangan kumita or kailangan maging healthy. At 2 tao lang din naman yung, 2 klaseng tao, 2 tao din para mag-grow yung business.
Kasi yung 2 tao na yun, pag ginawa rin yung 2, and tuloy-tuloy na. And wala nang, simplicity. I love that. Yun yung naging highlight sa notebook ko. And thank you. Ayun. Ang ganda. Coach Sigrid, parang na-speechless din tayo dyan. Bago ko yung tanong mo, mag-hi lang ako sa comment, mabilis lang. Si Sis Michelle, hello. Kamusta? Thank you for watching. Si Miss Payne, nanonood siya. Hi, Coach. Si Coach Kerwin, hello. Si Coach Jasmine Ling na makakasama natin in the next few weeks. And sabi ni Coach Rose, iba talaga kapag si Coach B, power of two is the key. Agree na agree ako. Yun. Galing. Coach Sigrid. Ako ulit. Sige ulit. Sige, Coach. Ano naman tayo? Medyo maiba naman po tayo. Coach V, paano niyo po nababalance yung business life naman at personal life? Especially hands-on mom po kayo. Wow. Actually, it's just putting a structure into your life. Kasi, alam nyo, yung salita pong structure is very, very important. Pag nagkaroon ka tayo ng structure sa buhay natin, success yan. At pag nagkaroon tayo ng structure sa personal life natin, pati business natin magkakaroon ng structure. So for me, talagang, ako kasi ngayon, parang grand lola na ako. Ang mga anak ko, mga tapos na. So, actually, I have the time freedom na. Kumbaga parang ginagawa ko na lang itong likod na parang passion. Mission na. Okay na to. So, kumbaga parang ito talaga yung passion ko. Kaya araw-araw ng buhay ko, nandyan talaga yung part yan ng daily runs ko. Walang isang araw na walang likod. Kumbaga, I focus a life with structure. Siyempre, andyan yung morning. Are you telling me kung paano ko niraran yung araw ko? When I woke up, I do my meditation and prayer. Okay? Next is, siyempre, yung gagawin ko na yung about my live good thing. Yung sa mga anak ko din, I make it a point. And then, what else? Nag-ano ata internet. Medyo nagang lang siya konti. Yun, exercise. Ngayon po, nag-exercise na ako kasi mukhang 2 dekada din akong hindi nag-exercise. Napabayaan ako sa kusina, tapos naman, wala ring exercise, kaya mga bilbilitis lumaki. Pero ngayon, ang sarap na kasi nakapag-abundance journey ako na nag-set talaga ako ng 10,000 steps every day. And I do it for 2 months. At talagang naging habitual na siya sa akin. Kaya ngayon, ang mag-exercise, madali na sa akin. Hindi na siya mahirap. At lalong hindi siya naging mahirap kasi I have my E3. E3, kasama ko po araw-araw yan sa aking exercise. Tumatagal po ako dyan ng matagal. Kung nag-E3 po ako, hihinto na lang ako. Kahit 2 hours, okay yan. So, kaya maganda talaga na ganun ko binabalanse. So, importante sa akin yung spiritual life ko, nag-grow. Number 2 sa akin, it's importante na yung mindset ko, hindi mapurol. Nagbabasa ako ng libro. Okay? Nakikinig ako ng mga YouTube. Okay? Kasi, kung hindi ko kasi kagagawin yon, baka maumay yung mga estudyante ko na, ano ba yan? Pakulit-kulit, yan na lang sinasabi. So, kailangan nag-upgrade din tayo. Hello. Tapos, mindset po, spiritual. Tapos what else? Ayun, yung exercise. No? I take my supplements every day. Sinishare ko mga tapos yung keep on talking to people. Mapa new members yan or prospect yan, mapa leader yan. Parang basta every day of my life, yun, live good talaga. Yun. Parang maganda po talaga no may routine kayo, no? Para hindi ka parang nandun pa rin yung focus mo sa kung ano man yung goals mo in your life. At dahil po, Coach, nabanggit niyo na po yung E3. Curious naman po kami kung ano po yung mga ma-advise yung mga products ni Live Good sa mga viewers natin na, I guess, may testimony na kayo dyan. So, yeah. Actually, ako, halos lahat kasi ang dami kong iniinom talaga no? In the morning, I'm taking the multivitamins.
bago po ako after breakfast, I take 1 D3K2. Tapos naman isang factor 4. Tapos after that, nagmi-mix na po ako ng morning ng super red, super greens, at saka aminos. Pag maaga ako magsusumba or mag-exercise, I mix with E3. Kasi ang advice po ng E3, you should take that before 2 o'clock in the afternoon. Dahil pag uminom ka ng 2 o'clock afterwards, alam mo yung gising ka talaga sa gabi kasi hyper ka. So, nangyari na po sa akin yan. Minsan nakakalimutan ko na yung iniinom ko, may E3 pala. Kaya buong magdamag, gising ako. So, kung mag-iinom ka ng E3, kailangan gawin mo siya morning before 2 o'clock. So, that's my routine. Tapos naman, yun, basta 2 factor 4, yung aking E3, D3K2, ini-split ko po yan, morning at saka evening. And then sa gabi naman, I took the magnesium. Okay? Yung magnesium po, iniinom ko siya na siya lang, na wala siyang kasamang iba. Kasi ang best advice po ng magnesium is you have to take that mga 2 hours after ng mga other supplements mo. So, kumbaga, ina-advise po si magnesium na inumin mo siya ng solo siya. Kaya, yung E3, yung D3K2, yung factor 4, pagka-dinner ko po talaga, saka ko siya iniinom. Hindi naman ako natutulog agad. Kaya, pagpatulog na po ako, doon ako iinom ng magnesium. So, lahat po yan, iniinom ko. And I'm also taking the hormonal balance. I'm taking the factor 4, yes. Lahat po ng international pack, I'm taking it. But apart from sa factor international pack, ang iniinom ko pa, yung coffee, yan po ang kape ko. I'm also taking this lean. Yan po yung lean. Ayan po yung lean. Andun po sa taas. So ano po yung lean na yan? Yan po yung parang lean body composition improvement formula. Pag gusto mo talagang yung ma-prevent yung overeating, 'di ba? So nakakatulong po sa diet itong ating pong lean. Kasi iinumin po yan 30 minutes to 1 hour bago po kayo kumain. So ano pa? I'm also taking the Shilajit. I'm also taking the detox. Ayan, yung sleep patches din, yung sleep patches, pag hindi po ako nakakatulog, alam mo yun, pag hyperactive po yung utak ko, hindi ako nakakatulog. Lalabanan yung E3. Lalagay po ako ng patches, yung sleep patches, masarap po yun. At saka isa pang iniinom ko, ayan coach, itong nootropic po. Yung nootropic na yan. Kasi nagkakaedad na tayo. Alam mo yung nagkakaulyanin? Yung parang may sasabihin ka, tapos nag-i-stampede. Naglo-loading. So, importante po yung methylene blue para sa mga nagkakaedad, nagiging medyo malilimutin na, parang sasabihin mo na wala pa. So, importante po yun. So far, yan po yung mga iniinom ko products ko, mga coaches. Ang dami. I love it. Aminos po, yung essential aminos. Yeah. Yung essential aminos, iniinom ko din po talaga yon kasi ang sabi po kasi, pag hindi tayo umiinom yan, lalawlaw yung mga skin natin. Kumbaga doon tayo magkakaedad. Magsasag yung skin natin. Magsasag po yung skin natin. So, kasi gawa ng muscles. Yes. Kailangan mapoprotect po yung ating mga lean muscle mass pag tayo po ay nag-essential aminos. So, yan po. Yan. Masarap po na talaga mag-live good, no? Pero, alam nyo guys, no? Ang maganda po dito, karirin nyo po talaga si live good. Kasi alam mo bakit? Hindi ko naman kayang bilhin lahat yan, eh. Kung binibili ko yan, kaning sa base ako. And the good thing is, iniinom ko siya kasi libre. Yes. Di ba, Coach A, no? Yun yung strategy dyan. Yes. Strategy. Tapos, ang maganda pa doon, hindi lang ako talaga ang umiinom. Alam niyo po, kaya sobrang mahal ko po si Live Good kasi lahat ng mga anak ko pinagduduldulan ko. Inom na kayo. Samantalang wala pa akong pambili. Ako lang yan. Si mama lang umiinom. Pero ngayon, lahat ng mga anak ko, pati mga in-laws ko, pati yung mga kapatid ko, ng mga senior citizen, sobrang pasalamat po nila talaga na nabibigyan ko sila ng mga products na yan. Grabe po yung impact, yung tulong po ng mga supplements ni Live Good sa akin at sa mga family ko. Galing. Yeah. Thanks for sharing po, Coach.
Ang ganda. Yes. So, mas mabanggit ko lang mabilis yung essential aminos. Masarap din po yan. Meron. Hindi Yeah. siya masarap. Masarap siya. 2 flavor pa rin pagpilian. So, para Yun. siyang Gatorade for me eh. Yes. Yung aminos. And yung totoo yung sinabi ni Yeah. Coach Gray na kung maintindihan nyo po yung negosyo ng Live Good, yung mga products po na nakikita nyo at pwede nyo mabili, kaya nyo pong ma-avail nang hindi kayo maglalabas ng pera. Kasi yung income nyo sa Live Good, yun na yung pambibili nyo. Kung maintindihan lang sana nila, ang ganda nun, di ba? Magiging healthy ka or masusupplement ka nang hindi kailangang sumakit yung bulsa. Yeah. Coach S, Sigrid, meron kang nabitin tanong? Oo. Ano na lang, closing na ba tayo? Coach B, Hindi pa po. Coach B, yung nakita kong title mo doon sa training mo kanina, dadagdagan ko ngayon kasi nakalagay doon, bouncing back stronger. So ngayon, bouncing back stronger and gracefully. Kasi sa dami nung supplements na ginagamit mo, lively ka tsaka lovely. Thank you. Thank you so much, Coach. Tanong ko na lang, sa dami nung takeaways namin today, ano na lang yung maa-advise mo doon sa mga tao na hindi pa rin naniniwala na hindi pa rin naniniwala doon sa mission natin? Na pwede sila maging healthy kahit hindi sila gumastos ng ganong kalaki. Actually, ito yung takeaway ko. Thank you for that question, Coach Sigrid. Ang tao, iba-iba ang pananaw. Tayo yung messenger of hope. Tayo na mga affiliate member, nakasalalay sa atin kung paano natin i-bring out yung message na yon. Kasi may mga tao na hindi naman nila agad nakikita yung mission nito. Kaya kailangan maging compassionate din tayo para makita nila kung ano yung nakita natin. Ngayon, iba-ibang tao, iba-ibang pangangailangan. So para doon sa mga negosyante at meron ng stable na trabaho or you're happy with your job, I know that you need the products. Yes. You have to use the products. You really have to invest to your health. Kasi ako, ang paniniwala ko talaga, buong puso, is if there is one thing that we're gonna invest in, it's for our health. Because health is the best wealth. Kaya ako po, gumagastos po ako talaga ng malaki para sa supplementation ko. Ang dami ko pong iniinom. And true enough, nakikita naman po sa itsura ko. Nakikita po sa lakas ko na, alam mo yon, maglolola na ako, tapos kaya ko mag-wall climbing. 23 Naghahamon ka nga, Coach B, ng di ba, hanggang madaling araw na balitaktakan. Wala akong wrinkles, di ba? Parang bakit? Kasi younger na yung mga cells ko. I'm using the product. So, yun yung challenge ko para dun sa mga negosyante na, sa may mga negosyo na, huwag niyo pong tipirin ang sarili niyo. Kayo po yung naghahanap buhay. Kayo po yung vessel ng hanap buhay niyo. Ngayon, kung hindi niyo aalagaan yung health niyo, kahit gaano kalaki yung ipon ninyo, mauubos din sa gamot at mapupunta din yan sa hospital bills. So why not, 'di ba? Bumili tayo ng mga murang products ni Live Good na di kalidad because these are given to us in a factory price, almost factory price. Bakit? Membership club kasi tayo. Na tinanggal na lahat ng mga patong-patong na overhead na times 10, times 20 para kumita yung mga upline, para may pang-travel yung mga upline, para may pang-operate yung mga madaming opisina. Yung ginawa ni Live Good, kaya nga walang warehouse dito sa Pilipinas or sa ibang bansa man, kasi dropshipping po tayo para yung cost niya ay maging mababa, maging affordable sa atin. So what we are selling here is not particularly the products It's really the membership that generates income. Kaya para din sa mga negosyante, wag po ninyong tipirin ang product. What is $10 for you? Diba? Na magsusubscribe ka, tapos naman, bumili ka ng product para magpaka-healthy ka. Kasi ito, sasabihin ko sa'yo,
Sa mga negosyante dyan na ayaw mag-invest sa kalusugan nila, mauubos din yan, pambili ng hospital bills. Okay? Yung iba natin dyan ng mga kababayan, kaya kayo, huwag kayong masyadong overwork. Kasi ang dami ko pong mga kakilala, nag-abroad, kung saan bansa, nag-3 cycle, 3 trabaho, yung iba naoperahan sa puso, naubos sa chemo, and everything. So, health is wealth. Because if we are not going to invest for our health, time will come. Mauubos din yan. Madidispose din yung mga wealth na inipo natin to run out for our health. So that is number 1. Number 2, para naman doon sa mga opportunity seekers, buksan niyo po yung puso't isipan po ninyo. You've been praying so hard to God na, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. At nung dumating yung opportunity, nagduda ka. So, ibig sabihin, where is your faith? So, if you are really praying, be faithful to it. You have to be faithful to your faith. Because Live Good, hindi naman ito yung small time na company eh. 200 plus countries po tayo. Tumitigil siya. Siguro. 200 plus countries po tayo. Nagpabago na ang Live Good ng buhay ng maraming tao. Ano lang po ang dapat natin gawin? Empty your cup, set aside your fear, your doubts, your pride, your ego. Kasi yung mga pride, ego, fear, doubts na yan, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kalaban. At ito ang last parting words ko. When I learned this, alam niyo ba na it transformed my life? Nang tuloy-tuloy na, nang dire-diretso. I used to be a struggling solo mom na hindi ko alam paano ko iaahon yung buhay ko. Lumaki naman ako sa mahirap na pamilya. Nag-graduate ako ng flying colors. I've been a consistent scholar. I graduated valedictorian, elementary high school. College, nag-magna cum laude ako. Pero bakit naging empleyado ako? Kulang naman yung kinikita ko. Hirap na hirap ako, stress na stress ang buhay ko. Tapos nakapag-asawa pa ako ng wala kaayos-ayos, di ba? Talagang hindi talaga pinalad. Pero alam mo, so good kasi dinala ako sa network marketing. And when I was there, di ba, natutunan ko ulit another learning. And maybe this could also help you. When I learned that I was created by God in His image, and my design is to become successful because God was successful in creating me, di ba? Successful si Lord eh. Nung naging create tayo eh. Imagine mo, among all the creations of God, maraming ipis, ng ahas, ng bato, ng hangin, ng tubig. Tapos tayo, creation lang naman din tayo, pero kawangis tayo ng Diyos. So, gaano tayo ka-blessed? Gaano tayo dinisign tayo to succeed? So, meaning to say, that is our destiny to succeed. Are you with me? So, meaning to say, walang taong mag-fail. Kasi yung design natin is to succeed. However, binigyan tayo ng gift ng Diyos at ang gift na yon is yung gift of choice. The choice to live a life of failure or to live a life of success. Either mediocre ka or you want to win. Ngayon, papipiliin ka, anong gusto mong buhay? Panalo o talo? Siyempre ako pipiliin ko panalo. Ngayon, ano ang sikreto para maging panalo ka? Ito, tandaan nyo to. I-note down nyo to sa lahat ng mga nakikinig sa amin dyan sa live. Because when I use this formula, when I use this learning, everything changed in my life. Walang mga challenges na hindi ko na-overcome. Because I know that I am a child of God. My God is so powerful. He is so great. And I'm also powerful and I'm also great. So ano yung choice, ano yung gift na yon na kailangan lang natin gawin? Alam mo kung ano yon? You have to plant the seed of desire in your heart. The desire. Yun lang naman ang pagkakaiba natin eh. Yung pagnanasa ko is maaaring hindi kasing lupit ng pagnanasa ng iba. Nag-iiba-iba lang tayo ng pagnanasa. Pero kung yung pagnanasa na salita na yan,
ay talagang bubuhayin natin yan sa puso natin, hindi po imposibleng hindi ka magsasucceed dito po sa Live Good. At hindi imposibleng hindi ka magsasucceed sa anumang buhay na tatahakin mo. It's the desire. Amen. Amen. Very powerful. Ay, naku naman, busog na busog tayo ng learnings, ng advice, and maraming na-open na isip or actually mga thoughts sa mind ko na yun nga, hindi ko pa tinatanong, sinasagot mo na. And thank you kasi another chance na naman para mabuhay ulit yung fire. I admit, minsan sabi nga nila, tao lang tayo, may mga ups and downs, may mga zigzag, everything, kung ano man direction niya na susubukin talaga yung pagkatao natin bilang negosyante, yung faith natin. And gusto ko yung sinabi ni Coach V na plant the seed of desire of your heart kasi doon tayo magsisimula lahat. And maraming salamat Coach V. Marami talaga kaming takeaway sa inyo. Yun, from the bottom of my heart, maraming salamat. Coach Sigrid, Coach Live, gusto niyo pa mag-thank you? Thank you, Coach V. Yeah, thank you po, Coach V. Thank you po dun sa mga share nyo, sa experiences nyo, sa journey nyo. Hindi po kayo nahiya na i-expose yung truth. And I think yun naman po talaga ang what we owe everyone is the truth and be honest. And yun lang naman din yung gusto natin para sa business natin. Ayaw natin yung may i-hide, di ba? Ayaw natin yung mga ganun. So, yun. Sana matutunan po yun lahat ng viewers natin today. Thank you po, Coach V. Thanks po sa mga nanonood. Thank you so much. Coach Sigrid, thank you for inviting me here. Thank you. Sa mga parang hindi pa rin kayo inaanto, Coach B. Energetic pa eh. Sa mga sumama sa amin sa live, si Coach Mai, si Coach Steve, sa Coach thank you, Coach. Si Ma'am Rose, nandito si Tita Mila, medyo natabunan lang ang comments. Hi, Tita Mila, hello. Si Ma'am Priscilla, hello. Marami pang sumama sa atin. At kung mapapanood niyo po kami sa replay, just feel free to comment down below kung saan po kayo nanggaling. At kung may question po kayo, reach out lang po sa amin and kay Coach Vilma Sabulao. Yan po ang kanyang Facebook page. Yun. So, feel free everyone to message us. Magtanong lang po kayo and share nyo na rin po para marami tayong ma-inspire. And see you again next week sa ating Freedom Bus Live. God bless us all and yun, thank you so much. Thank you. Thank you. God bless. Saturday.